agricultural research. Yung bayan namin ng Indolman, lalo na yung Basdio, nabilang isang pilot area ng project ng SIPAR po, lalo na yung OBA production. Ayun po, bilang isang recipient ng project ng SIPAR, yan, nakasali kami sa. Yung OBA rin kasi ma-harvest yung OBA tuwing December o January. Yung hindi nagtatrabaho ng gobyerno, para na ring nila po, para ring bonus. Noong isang taon, siya at ang mga mag-uubing kapwa na kasama sa SIPAR ay nakaani ng 8 hanggang 10 tonelada ng ube. Kasi yung ube kasi, pag-alagaan mo ng maganda, pag wala lang sakit, maganda yung ano. Yung LGU namin, minsan nag-allocate ng funds para pagbili ng ube tubers pang tanim. Tapos yung OPE rin, yung Provincial Agriculture Office, nabigay sa amin din noon ng 10,000. Tapos parang i-disperse namin yung ube. Halimbawa, yung ibinibigay namin, isinauli yung how many kilos, tapos ibigay din sa iba. Ayon kay Mang Nestor, naiiba ang pag-iimbak ng inaning ube. Yung harvest namin na ube, nilagay namin doon sa lupa, kinuhukay namin yon, i-file yung ube. Malaking hukay po. Opo, parang hanggang dito po. Tapos, yung baywang po. Tapos inilagay namin doon, natabunan ng lupa ng konti. Pag halimbawa may bibili na, kukunin namin, nakukain namin. Aminado si Mang Nestor na hindi basta-basta ang pag-uube. Minsan po may mga problema kasing dumating, layo ng mga sakit. Tapos minsan yung weather condition. Ito yung bintahan po, minsan yung mga middlemen, lalo na pag volume na yung harvest namin, bibili na lang ng mura. Yun nga ang problema namin. Subalit tiwala siya na kung paiiralin ang mga positibong katangian ng isang Pilipino, pasasaan ba at sa huli magtatagumpay siya. Sipag at yaga, yun lang. Tapos minsan yung tawag to, yung pasensya, yung tawag to, yung Tagalog, pasensya po. Dahil minsan po successful ka, minsan din failure ka. Kung may mga matagumpay na ube farmers tulad ni Mang Nestor na lumahok sa SIPAR, mayroong mga nasa mas liblib na pook na maganda rin ang ube harvest. Ilang kilometro mula sa mataong lungsod ng Tagbilaran, may mga mumunting gubat na ideal para sa pagtatanim ng ube. Dito sa bayan ng Cortez, naninirahan si Aling Patricia Ocon, biyuda at nag-iisa sa buhay. Kadalasan niyang kasama sa pagtatanim at pag-aani ang kanyang kapatid. Mano-mano ang pag-aani ni Aling Patricia ng kanyang ube. Ang nakuwang lamang ugat ay bahagya lamang nililinis, iniipon at inilalagay sa basket para mas madaling buhatin. Mula sa inaaning ube, kumukuha si Aling Patring ng panibagong itatanim o planting materials. Yung ginagawa na kinukunan ng planting materials yung sa dulo ng sa stem. Ito yung puwitan, hindi masyado ito, pag gagawin ng ube seed ito, hindi masyado ito mag-sprout kasi manipis yung balat. Kailangan yung malapit sa dito sa stems kasi makapal yung balat. Madali siya lumalabas yung sprout niya. Ito ang ginagawa ng yung ube hill, yung utok sa Bisaya. Kaya nilagay na yung planting materials doon sa hill. Yan. Kita nyo, nilagay na din dalawang set dito sa hill niya para yan ang pagtatanim at tabunan ng ng lupa. Matapos ang 2 linggo at kung maganda ang kalidad ng binhi, magsusuwi na ang ipinunla. Ang ube ay mabibilang sa mga high-value crops natin sa sandaling ito ay maproseso. Karaniwang ginagawang ube powder ito at ginagamit sa ice cream, pastries, jam, halaya at katulad na produkto. May 3 ube processing centers na ngayon sa Bohol. Sumaglit kami sa bayan ng Hagna
sa mismong tanggapan ng municipal agriculturist na kinaroroonan ng payak na ube processing facilities. Dito ipinakita sa amin ang pagpoproseso ng ube powder. Una is lilinisin, washing. Then after washing, i-slice, ay ipipil muna. Tapos after i-slice into cubes para mas madaling maluto dito sa steam. So after steaming, ginagrind ko siya para mas lalong lumiit. Para pag drying na, mas lalong madaling mag-dry. So ito, pag tapos ng drying ko, is ipupulverize, tapos ipapack. So yun yung full processing ng ube powder. Nakakaraos man ang pagpoproseso ng ube dito. Mainam syempre na ma-upgrade ang kagamitan sa Hagna Processing Center. To efficiently produce talaga ng ube powder, kailangan ng mga equipment, food grade equipment, para din yung mapuproduce is quality na product. Tsaka, At mas mapabilis. At mas mapabilis. Kasi tulad ng dryer, kasi yung dryer is siya yung magpapabilis nung pag-dry nung powder. Pagamat na ibibenta sa mga malls at mga turista ang napuproduce na ube powder dito sa Hagna, maliitan pa ang kanilang operasyon. Ang mga gastusin ay karga ng lokal na pamahalaan dito. Kaya naman nananawagan para sa tulong ang Municipal Agricultural Officer ng bayan. Gusto din namin na i-improve pa talaga yung aming processing ng ube. Baka sakali matulungan din kami sa mga additional equipment namin, yung mga food grade equipment namin na kakailanganin namin sa aming ube processing. Enero, isang ube festival ang idinaraos upang parangalan ang mga matagumpay na mag-ube sa Bohol. Ito rin po ang paraan ng mga Boholano upang bigyang pugay ang natatanging produkto ng kanilang lalawigan. Maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura, agrikultura.